Papakilala mo natin ang isang samahan na nag-develop ng atsarang kangkong. Okay yan. So dalawa po daw aking titikman, yung bagong luto at saka itong nasa bote na. May pinagkaiba daw po yan. Okay! Oh! Ano masasabi mo? Sarap? Pasado? Bigyan niyo na ako ng kanin at saka ulam, pinirito, lechong kawali o piniritong Next time! tilapia. Mas masarap. Ayan, so nandito na naman po tayo sa Nagcarlan, Laguna. At syempre, ipapakilala mo natin ang isang samahan na nag-develop ng atsarang kangkong. Nakatikim na ba kayo ng atsarang kangkong? Kung hindi pa, ngayong episode, matitikman natin. At syempre, makikita nyo ang proseso ng paggawa. Hindi kasali ang kanilang trade secret na recipe. Papakilala natin ang kanilang presidente at sekretary ng kanilang samahan, si Sir. Ako po si Rodrigo Montero ng Barangay Alibumbungan. Ayan. Presidente po ng Alibumbungan Farmers Association of Nagcarlan. Ako po ay si Cristina Elisan Archeda, taga dito po sa Barangay Alibumbungan. At ako po ang napatokan na bilang sekretary ng Farmers Association na APAN. Sila ang talagang pursiging magkaroon ng produkto po ang APAN. Sila po. Ayan. Sinong nakaisip, nag-experiment? Ako na nga po. Kasi naisip ko po nung araw ay siyempre yung pong atsarang papaya, yun po kasi ay masarap na panghimagas. Kahit medyo tuyo-tuyo lang, prito ang ulam mo, nakakagana sa pagkain. Ay naisip ko ang kangkong, bukod po sa mura, masustansya, marami po siya. At saka madali siyang mahanap. Hindi mahihirapan sa source ng pagkuha ng kangkong. Ay sabi ko, try namin to. Di ilang beses po kami nag-try. Tingin po naman namin, okay. Tapos nagpa-pre-taste po kami. Okay naman po ang mga naging comment ng mga na aming napa-pre-taste. Hanggang po ang aming DA dito sa Nagcarlan, nagpa-pre-taste din po. Pasado po sa kanila. Oh, wow. Binibigyan nga din po nila kami ng ibang idea, kagaya po ng pwedeng yung pong vegetable salad, ang magiging dressing ay itong aming Apan Charap. Bakit Apan Charap? Kasi po yung pinagdugtong namin, yung pangalan ng aming association. Apan, tapos yung pong Atsara, ginamit, Charap, masarap. Ano yung ibig sabihin ng pangalan ng association nyo? Alibumbungan Farmers Association of Nagcarlan. Yung pala, kaya Apan. Ano bang parte ng kangkong ang inyong ginagamit sa paggawa nito? Inaalis po namin yung parting dahon, yun lamang pong pinaka-stock o balaba. Yung pong parting yun ang aming kinukuha. Para po, sabi namin, mapakinabangan pa, imbis na tatapon na lang. So ano po ang process nito? Ano ang kinaibahan pagdating sa papaya at itong kangkong? Ang masasabi ko pong kaibahan ng kangkong, mas marami pong makukuhang bitamina. Kung meron man po ang papaya, pero pa sa tingin ko po, mas marami po yung kangkong. Kangkong. Opo. So sila po dito ay grupo ng mga younger generation. Celi Amante po. Si Ma'am Celi, at saka si Ma'am naman. Antonia Principe po. Ayan, kaway-kaway tayo Hello. doon. Mga dalaga pa po yung mga kasama natin. Ang masasipag at maaasahang miyembro ng APAN. Ayan. Ako si Juliet Dorado. Hello, dito ako sa AFAN. Binabati ko yung aking mga anak sa Santa Rosa, ako dito sa Nagcarlan, sa Emilio Jacinto, dito yung mga anak ko dito sa Alibumbungan, ganun magandang magasin dito kami, napasama ko dito sa Apan Charap. Ayan, si nanay naman, ayan oh. Ako si Ginang Leonida Manzano. Binabati ko yung aking mga anak na nasa London na kauuwi ko laan si Carmela, Jordan, and Rafael Ballesteros. At saka yung aking pamangkin na balikbayan, si Eleonora
Begin at saka si Charis. Hello po. Sister Glecy po ng Alibumbungan. Proud member po ng APAN Association. Shout out po doon sa aking anak. Nag-work po sa base sa state. Thank you po. Patuloy na bumabata dahil sa atsarang kangkong. Ito ay high fiber, mabuti sa tiyan. Apo. Totoo po. At antioxidant po nakakapagpalakas po talaga ng katawan. Ayan. Kung medyo nasobrang ka na sa bulalo at sa mga litsong kawali, di mag-atsarang kangkong ka naman para Ayun po, high fibers. makakatulong po talaga. Para yan. bumalanse. Ayan, so syempre, titikman na natin, papanoodin muna natin ang proseso kung paano sila gumagawa. Tikman na natin ang atsara na kangkong. Yan. Ayan, syempre, dinayo natin dito. Syempre, kailangan tikman. Ito na po ang pinaka nakaka-pressure sa pagtitikim ko dahil ang dami pong nag-aabang sa magiging reaction ko. So, dalawa po daw aking titikman. Yung bagong luto at saka itong nasa bote na. May pinagkaiba daw po yan kasi para daw itong alak. Habang tumatagal sa bote, lalong sumasarap. At ito na po ang ating titikman ngayon. Siyempre, yung una ay ang ating bagong luto. Fresh na fresh. No, naparami. Serving spoon, drum roll, insan. Hey! Oh! Ano masasabi mo? Anong lasa? Nasaan ako? Nasa Cloud9. Sarap. Crunchy, tapos meron pasas. So kung i-compare ko sa papaya, syempre yung papaya ay ating nakasanayan na ito ay bago sa panlasa dahil mas crunchy siya compared sa papaya. Dahil yung papaya, pag kinadkad mo, pinong-pino. Ito, yung ginupit-gupit na tangkay ng kangkong, crunchy pa rin siya kahit na nailuto. Actually, binuhos lang yung sarsa, ano? So, naluto na lang yung kangkong dahil doon sa pagbuhos na mainit. Pinakuluan din namin. Pinakuluan din siya. Pinakuluan ng 3 minutes. Pero nandun pa rin yung pagka-crunchy niya. Ang tarap. Ayan. Titikman natin naman siyempre. Yung isa naman. Na siyang... Ito halos 1 month. Apo. Tingnan natin yung pinagkaiba. Ayan. Tahimik na naman sila. Pag nasasanda ko, biglang tumatahimik eh. Ayan! Okay. Iba. Iba to. Ano po masasabi niyo, sir? Parang may medyo fermented na siya. Yung, kumbaga kumapit na yung timpla doon sa kangkong. Opo, yun. Pero medyo less na yung pagka-crunchy ng kangkong. Yun, opo. Mas iba yung ano nito, yung kick niya kasi hindi pa masyadong na-absorb. Dito, kumbaga, compact na yung flavors magkakasama na. Ayan. Sarap. Pasado? Bigyan niyo na ako ng kanin at saka ulam, pinirito, lechong kawali o piniritong Next time. tilapia. Mas masarap. Ang pinaka-shelf life niya, gaano ko tumatagal? Kasi po sa papaya ay yan ay tumatagal ng 6 months. Ngayon, kung bago pa lang po namin yan na ginagawa,
Hindi pa rin naman po namin masabi kung aabuti ng 6 months. Siguro hanggang 1 month lang muna. Yun ang kauna-unahin po namin paggawa ng atsara na okay din naman po at nakabenta rin naman kami doon kahit paano. Pero kasi nung isang tikim ko, isang maliit na yun, hindi pa naman po nagbabago. Hindi nasisira. Dahil kasi may suka, nape-ferment siya. Unless tubuan na ng amag sa loob, doon sira na. Siguro po pag 1 year na yan, aamagin na. Aamagin na. Sa tingin ko naman, hindi tatagal ng 1 linggo to sa akin. Dahil masarap. Lalo na yung mga mahilig sa lechon kawali dyan, no? Yung mga prito-prito, side dish. Yan. At syempre, may magpapaliwanag, ano daw po yung kaibahan ng kangkong na nasa tubig at nasa lupa. Ano po ba ang klase ng kangkong ang gamit nyo dito? At yun ang pinaka mas maganda dapat natin talakayin dahil yan ay comparison sa safety at healthy na pagkain ng kangkong. Ito po yung aming isang kumbaga risk o pangamba na in terms ng alin ba ang better na gawin nating raw material o kangkong. Yung pong tananim sa lupa o sa tubigan or sa bodies of water. So yun nga po na napag-alaman ko na kapag po sa bodies of water ay maaaring merong mga kumbaga yung linta, yung mga parasites na maaaring naandun sa stem, dun tumira. So once na hindi tayo careful, maaaring maging isang comment sa atin na ay we don't want to have that kind of kangkong dahil hindi tayo sigurado na safe to consume or to eat. Samantalang kung sa lupa po ay kumbaga alam naman natin na mas sigurado natin safe yung lugar, kaya better siguro na next time ang gawin natin ay tayo magtanim ng kangkong na nakatanim sa lupa. So yan po atin tinatalakay yung kaibahan ng kangkong, no? At it's for the sake of discussion, mas preferred po, no? Karamihan po sa ating mga viewers na nanonood na may alam sa pagtatanim ng kangkong, talagang ang recommended po ay yung itinanim sa lupa, yung farm talaga na kangkong na nasa controlled environment, yung mga nalutang sa mga estero o kung sa mga sapa. Yan po ay hindi natin alam kung ano yung naitapon sa tubig, lalo na yung ating mga factory, mga ibang mga hindi po masyadong mapangalaga sa environment. Isang contamination matapon sa ilog, yan po ay maa-absorb ng kangkong. Yan. Dahil sa tagal ng buhay naman natin, dito sa mundong ito, napakaraming kangkong na yung natikman natin lahat na hindi naman natin alam kung saan nanggaling. But for the sake of awareness, para matuto tayo mga kababayan, no, na dumadami na ang mga may sakit na cancer at kung ano-ano pa, dahil hindi natin alam kung ano yung inilalagay talaga sa mga pagkain. Mas ideal, lalo na nasa industry na tayo ng food processing, ng kangkong na ginawang atsara, ideally ay farm. At hopefully sa paggrupo ng inyong business, yan po ang isang consideration. No, yan. Pero para sa ating kaligtasan in the coming future, mas maganda yung farm na kangkong ating gamitin. Pag sinabing atsarang kangkong ng Nagkarlan, sinong hahanapin nila? Sa description kung gusto nilang umorder. Direkta po sa amin, sa association po ng APAN, i-relate ko na po sa aking mga samahan para kami makaproduce ng marami. At ano po ang pangalan ng inyong FB page? May FB page na ba kayo? Gaano pangalan ng FB page na ginawa mo? Magkakaroon pa. FB page. Ano po? Apan. Apan Charap. Apan Charap. Madali naman pala ang tandaan. Ito ay bagong produkto nila, kaya naman po ang inyong lingkod dito sa Agri dumayo dito para matulungan natin ma-market ang mga bagong produkto ng ating mga farmers. Yung ating mga kangkong farms hopefully mas lumaganap pa dahil meron ng bagong produktong nag-emerge dito sa Nagkarlan at pasisikatin natin. Pwede na po ba kayong mag-shipping kung may o-order ng taga Manila para sa kanilang mga restaurant? Opo. Nakahanda daw po sila, sir. Ayan. Yun lang po talaga ang inaantay namin. Para talagang kumita na po ang aming association. Ayan. Market po talaga ang hinahanap namin. So agree ba kayong lahat sa Agri? Agree sa Agri!